Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras at meron tayong panauhin ngayong hapon at Kaeli. Hindi na panauhin na. Nagbabalik! Balik bayan! Babalik bayan! Alam mo naman, itong ating prodigal son ay he is very much welcome dito sa ating program, podcast na Iparas kay Paras. And with Eli here with us, this will strengthen our resolve to discuss issues na may kinalaman sa ating buhay-buhay bilang mga Pilipino. Okay? At syempre, tayo nagsimula mula radyo, itong podcast. Kaya itutuloy-tuloy na ito, Sec Jing, at tayo sa pagtalakay na mga mainit na issue. Siguro simulan natin sa pinakamainit na issue dito po sa ating totoo yan dahil ako nga medyo na ikaw nga ay natamlay yung damdamin ko kasi alam mo si Atong matagal ko na rin kaibigan yan, and it's a surprise for me to si Atong Ang that he got involved in such an issue na napaka masakit sa damdamin, lalo na doon sa mga pamilya nung nawawalang mga sabungero. Hindi natin sinasabi na talagang guilty siya kasi nililitis pa, pero it's hard to imagine that how can such one person or a group can do such a thing na alam mo pare, pagpakinggan mo yung isabong, bilyon-bilyon ang kinikita. Daming umaman dyan. Pero sa bilyon-bilyon kinikita, bakit ka pa kailangan pumatay allegedly ng mga tao? Dapat i-share mo na lang sana yung wealth rather than become so greedy na kaya mo pang ika nga'y tanggapin yung ganong klaseng pamaraan, paring Eli. Pero dito, Sec Jing, Kado, kaya naman muling nabuhay itong issue na actually na-investiga na noon ng Senado, ng committee ni Senator Bato de la Rosa, at parang na-absorb to, walang matibay na basihan. Pero ngayon, ang matindi, meron kasing whistleblower. At detalyado, pinatos po ito ng DOJ at ng PNP kasi merong mga talagang kapanipaniwala di umano ng mga dokumento, ebidensya para madiin at itinutumbok na ito pong si Ginoong Atong Ang at idinadawit din dyan ito pong celebrity na si Gretchen Barreto. So ngayon may mga ang dami na, may mga di umano, may mga ibang testigo na, Philippine National Police, may mga nasa hudikatura. So dito ba ano ang pananaw mo rito, Sec Jing, para tutuloyan kaya ito ni Pangulong Marcos Jr. o nagsalita na siya, heads will roll at hindi niya bibitawan ito hanggang according to him, we will go to the bottom of all these things. And it seems that ang ating butihing Justice Secretary ay it seems that he is on top of the situation. Pero bago natin talakayin yung buong issue, ang sabi nga ni Eli, medyo nag-imbestiga na ito at it died down. Hindi natin alam kung anong nangyari, may nagkabayaran ba or may nakumbinsi ba yung mga nag-imbestiga na ipaliban muna. Pero nabigat. Pero kasi wala noon walang whistleblower. So, ngayon, pakinggan kaya natin to. Bakit matindi ngayon itong pagpurso ng Department of Justice dito sa kaso na ito. Pakinggan natin itong si alias Totoy
na naglaglag na, ika nga eh. Naglaglag na. Alias Totoy, si Julie Patidongan or Dondon, ay na-establish niya sa Jingkado na talaga malapit siya kay Ginong Atong Ang. Inamin naman ni Atong na parang security ba tapos security, tapos anak sa binyag, yung anak, si Gretchen at si Atong. So na-establish niya, kaya naging credible siya. Yes. So, di ba, ito, okay, panoorin natin muna. Tapos, kasi, alam mo, testimony of a witness of his knowledge is napakalakas na, napakalakas na quantum of evidence yan eh. Ito. Totoy, didiretsuhin ko na, para lang malinaw. Ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati sa property niya, pati dito sa operasyon ng Pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa missing sa bungiro naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio. At pag mayroong tsopi na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang, din si Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si Elda Rosa. Din pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung o sige, tawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Ako ang tagatawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun tsupe sa pagkaintindi ko pag nagkaroon ng dayaan? Yes. Okay, yeah. so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, minomonitor niya yung laro, yes. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, at pagkatapos nakakarating din sa'yo, paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa cock house para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Okay. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sabungero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Ano yung tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tsupe at nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cock house. Ibig sabihin ng cock house, yun yung pinagdagalahan ng may mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck house. Cock house. C-O-C-K, doon mo dinadala sa cock house itong mga sinasabing nandaya? Yes, okay. Pinky. So, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa cock house na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba, with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa cock house, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginahit ng witness, si Rogelio Burican.
Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Pwede yung si Roger Burican. Pero kayo siya po, yung nakunan. nandun pa po kayo sa Cock House bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong pulis. Minsan kasi sa sobrang busy ko, minsan iniwan ko na lang doon sa driver ko yung si Rogelio Roger Burican na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kaalaman ng lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbit-bit ng taong nauwala. Yung pinalabas sa Channel 7, dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yun si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig. Yung nakaputi kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. So, Totoy, balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala mo sila sa Cock House, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis, tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan kang pulis at mula doon, pupunta yung pulis. Mga pulis po yan, mga pulis. At ilan sila? More or less, ilan yung pulis? Basta yan sila lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung civilian. 30. Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po ng sila'y ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Ang yan. Meron isang pulis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Isang tao? Hindi, paano nila pinapatay yung mga grupo ng missing sa Bungero. Opo. At kayo po magsabi sa amin muli kung paano po pinapatay. Totoy, please go ahead. Katulad nung nakita ko based doon sa video na pinakita nila sa akin, yung isang tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na Killing Mo Simple, dinahandahan nilang ginagarote hanggang sa mamatay. Pagkatapos, parang binawakwas nila yung tiyan, yung mga laman-laman para... nung una, tinanong ko, bakit kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang karumal-dumal na tingnan yung tao. Sabi nila sa akin, para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. At dito papasok yung storya na nilubog sila, supposed to be, sa Taal Lake. Sa Taal Lake. Opo. Yes, Pinky. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge o ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi. Knowledge ko talaga yan. At actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. At nilulubog, nakikita niyo po yun. Sa 12 lang, gawa na nga pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yun sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong, napasunog niya yung cellphone ko sa harap nung kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron ka pa bang... Opo. Meron ka pa bang, dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sa Bungero? Meron pa bang ibang evidence that you have on hand? Yes, Pinky. Katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti na lang, yung USB na yon na binigay sa akin ng isang kernel,
na sinabi ni Mr. Atong Ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako at tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati. Nakatulad kay Dondon. Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Kailan nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. So, well, this is just a glimpse of what transpired. Although, siguro, in time, dapat ang gagawin siguro ng Department of Justice is talagang makahanap sila ng ano talaga, yung ebidensya na may direct hand talaga si Atong Ang. Kasi ito, this is more of kwento lang niya base sa video, no? So, well, so far, ang nakikita kong may establish dito ay kidnapping Ayun, kidnapping. Kidnapping, kasi wala siyang actual na personal knowledge na talagang pinatay at may direct na utos si Atong Ang. Pero yung binabanggit niya kanina na meron siyang USB na binigay di umano ng colonel sa kanya as pinapasunog ni Atong Ang, hindi niya sinunog itinabi. Yun binigay sa Department of Justice. Yes. Di ba may connect yun? Pwedeng, ang importante dyan kasi kailangan may corroborating witness ito. Kasi, ang sabi lang naman niya na may kinalaman siya na ang nag-utos si Atong Ang. Pero, as far as that is concerned, pwedeng i-deny ni Atong Ang na hindi kita inutusan. So, mayroon dapat siyang corroborating witness na sabi na kagaya ng colonel or yung mga polis na yung mga polis direktang may utos si Atong Ang doon sa mga polis kasi hindi naman siya ang nag-utos sa mga polis na patayin yan di ba? Tinon over lang niya sa mga polis, pero whether anong ginawa ng polis or not based lang doon sa video, di ba, Eli? So kung ang mga pulis na mismo ang nag-execute, dapat may nag-utos sa mga pulis na yun na yung gagawin, no? Pero ngayon, sir, yung may pulis, ang sinasabi, 15, 15 at kasi in-announce siya ni General Torres at ang pinakamataas sa rango ay Lieutenant Colonel, hawak na nila. Kung aamin yun. Doon, pwede na yan na sila ang pumatay upon the direct instruction ni Atong Ang. Yung pwede madin si Atong Ang doon. Siya, ang role nitong si Totoy, para sa akin as a lawyer, parang nireveal lang niya itong mga insidente na ito. Parang nagkaroon lang ng lead para matrace yung Pero as far as kidnapping is concerned, yung pwede. Doon pa lang sa mga statement niya na kinuha niya yung mga tao na nagtsope, tapos dinala doon sa crack house, tapos tinon over sa police, that's already kidnapping because you have already deprived these persons of their freedom, of their liberty. So that's tantamount to kidnapping. Doon pa lang na-establish na. Now, kung ang involvement ni Atong Ang as far as the kidnapping is concerned will be established through Totoy, kasi si Atong Ang nag-utos sa kanya na kidnapin, malilink si Atong Ang dyan. Pero yung murder medyo wala pa kasi unang-una there is no corpus delicti
Pero sa kidnapping, madali. At saka yung kidnapping at saka yung murder, equally heinous crime yan eh. Ha? So, ako, para sa akin, i-file muna ng DOJ yung kaso ng kidnapping. Pero na may utos na panibago, update yan, ay pwede na yung may mga divers na yes, yung Taal Lake, pag may nakuha na kahit isang piraso lang, pwede, pwede nang basahin. Pwede na, kasi, pero ang importante kasi, alam mo, sa criminal offense kasi, kailangan mo, you have to link this guy with a dead person. Hindi naman itong victim na ito, sino man pumatay nito, hindi naman pwedeng yung 20 police ituturo mo eh. Kasi you have to identify the offender himself na dumalit yan. Diba? Hindi yung, unless you can establish conspiracy. Kaya dito, you have conspired to kill these people. So, dapat importante na ma-establish yung conspiracy. Pero doon sa kidnapping, ako, tingin ko, established na doon sa testimony pa lang ni Totoy ni Dondon. Okay. Kasi siya mismo ang nagsabi, tapos siya mismo ang makapag-link kay Atong Ang na si Atong Ang ang nagsugo sa akin, nag-utos sa akin. Pero yung sinasabi mo sa conspiracy, kasi may mga iba pang personalidad, tulad celebrity si Gretchen Barreto, at iba pa na mga nababakita. May sinasabi, may napakinggan ako si Totoy din sa ibang interview. I think by interview niya kay Cosim na Cheryl Cosim, at saka yung parang inaano ni Jessica Soho, at yung yung isang reporter ng GMA7, parang nililink nila si Emil Sumangil. Si Emil Sumangil. May nililink nila na hindi lang si Atong Ang, it was a concerted agreement na gagawin ito. Yung Alpha Group daw, na parang board of directors nitong isabong company yung Pitmaster ay may kinalaman daw. So pwedeng ito atin lang, ina-analyze lang natin, pwedeng you can establish conspiracy among the Alpha Group, yung mga investor, yung mga kumita dyan sa isabong na yan, because parang lumalabas pag may chinuchope or may ibig sabihin yan, ang allegation kasi nito, gumawa na rin sarili na negosyo itong mga sabungero. Parang it drains the income of the isabong. So, mayroon dyan, narinig ko minsan, allegedly, na may mga kasama si Atong Ang doon sa grupo na it was a collective decision, paring early. So, mayroon dyan ako, may alam ako dyan na may narinig ako, yung isang senador. May isang senador daw dyan na miyembro dyan may narinig ako. Isang bagong senador na member dyan sa isabong company na yan. Mayroong isa sa kanila, tatay ng isang congressman. Mayroong pang mayor, mayroong pang mga ibang opisyal. So, yan dapat maimbestigahan lahat yan. Para, kung yung sinasabi ni McCoy Jr. na he will go to the bottom, dapat lahatan paring Ado. Let the heads roll. Let the heads roll. And siguro this is already parang training ground, or ito na yung ipapakita ng ating butihing sekretary, kasi nag-ambisyon siya maging ombudsman. Bago siya siguro magiging ombudsman, ipakita muna niya sa taong bayan na may kakayahan akong maging ombudsman. Kasi alam mo, sa ombudsman, ang mga kalaban mo dyan, ito, training ground nito, dahil
malalaking tao ito. Maraming very influential people. Pagdating mo sa ombudsman, iimbestigahan mo yung mga malalaking politiko. Di ba? So, dito pa lang, pakita niya na may kakayahan siyang sugpuin ang krimen laban sa mga mayayaman who are willing to pay hundreds of millions or even billions to get away from a crime. Di ba? Parang So, tapos yung isang abogada, nakilala ko yan minsan I think I met her somewhere. Sinabi niya, tauhan daw siya ni Joey Salceda, itong attorney Carol Cruz. Anong kinalaman ni Joey Salceda dito sa Isabong? Kasi I heard it from her mouth na tao siya ni Joey Salceda. Pero Secretary, yung attorney Carol Cruz, napanood kasi yung press con ni Atong Ang. Yes. Nandun si attorney Kapunan. After yung magkain siya ng kasama. Okay. May binabanggit si attorney Carol. Inamin niya na siya ang naghanda ng affidavit of recantation para kay Dondon alias Totoy. Okay. So, pero ako nagtaka kasi hindi ako abogado. Pwede ko itanong sa'yo. Kung ang abogado ba ang naghanda, kasi sa campus siya ni Ginong Atong Ang, sila naghanda ng affidavit of recantation. So parang ang sa isip ko, walang extortion. Kasi alam nga, kinikikilan siya ni Dondon, tapos silang gagawa ng recantation. Parang incongruent. Kasi, kung ako mag-extort, mag-prepare na ako ng affidavit at ipapakita ko sa inyo, ito yung affidavit ko. Kung hindi kayo magbigay, tuloy ko itong kaso ko sa inyo. So kung ikaw ang mag-prepare ng affidavit na mag-recant ang isang witness, you should not declare it against yourself. Di ba? So parang areglo. Pwedeng gano'n, nilitaw. Pwedeng ito, pipirmahan mo ito. Ito yung dapat mong sabihin. Di ba? Para, sige, wag ka nang magpatuloy ng expose mo para, ito, pirmahan mo ito kasi ito yung dapat mong sabihin. Parang gano'n. So, walang extortion. Walang extorsion. Or, pwedeng bayaran kita kasi yung extortion galing sa akin na tinatakot kita, parang ano yun, parang blackmail bina-blackmail kita. Pero kung ikaw ang pinanggalingan, binabayaran kita para pumirma ka. So magkaiba yung dalawa. So it's either ginawan mo siya ng recantation para pumirma siya, bayaran kita. So parang nagkamali rin yung attorney Carol. Well, hindi ko napanood yan, pero base sa narration mo, at tanong mo, is that considered extortion? I don't think that's an extortion in the sense na it's the other way around. You are the one paying the possible witness na wag ka nang kumanta. Gagawin ka namin ng drawing, narrative, at pirmahan mo yan. So paano ko siya papipirmahin? Mayroong lagay. It's either, pare, pasensya ka na, pakiusap, papayag ka ba na walang under the table, di ba? So, yun. Pero natuloy ba? Natuloy ba yung recantation? Hindi kasi, hindi nagpa-areglo. Hindi nagpa-areglo. Kasi actually, inamin alias Totoy na sinusuhulan siya ng 300 million di umano. In other words, hindi niya natanggap yung... In other words, hindi totoo yung nanghingi ako kasi hindi naman ako pumirma. Kasi pero sa interview kasi mismong si alias Totoy o si Dondon,
siya nagsabi na, pinakita niya in-interview siya ng taga-GMA na ito, pinadalan ako ng recantation, papirmahan. Sinusulan ako ng 300 million. So, hindi niya tinanggap. Tapos, pagkatapos yan, mga ilang araw, nag-file na ng kaso ng extortion. So, paano naman, well, baka may iba silang proof, pero hindi base lang doon sa sinasabi. Kung nag-extort, mayroon silang ibang ebidensya, maybe a tape-recorded message na nagbabribe siya, sabihin ni, halimbawa, ikaw, sabihin mo sa akin, pare, may narinig ako na may ginawa ka, ito, pero hindi ko ilalabas ito pagka bigyan mo ako. Blackmail yan. Extortion is blackmail. Extortion. Pero kung ikaw nanggaling sa'yo, that's the other way around. Ikaw ang babayaran ko. Di ba? Parang ganon. So, well, malalim pa ito, no? At, pero yun lang ang suggestion ko for the DOJ to abbreviate. Kasi may existing may existing case na of kidnapping. So, how do you include, kasi doon yata sa unang kidnapping hindi kasama yung mga malalaking pangalan. Ang tinamaan lang doon yung mga gwardiya. Si Dondon. Tapos biglang nung nakapag-bail, biglang itinago at may allegation siya na mismo di umano si Ginoong Atong ang nagtago sa kanila. So if that is the case, ang gagawin lang ng dyan is to amend the DOJ should amend the complaint of kidnapping and include other people who may have involvement in the kidnapping. So, ano bang pwedeng possible na kidnapping doon? Yung sinasabi ni Dondo na inutusan siya, ito yung portion, inutusan siya. Pag sinabi ni Eric De La Rosa, ito nagchope. Kukunin niya, tapos ito yung over niya sa mga polis, tapos nawala na yung tao, well, that's kidnapping. So meron siyang personal knowledge? Mayroon siyang personal knowledge noon. Pero as to whether or not mayroon siyang personal knowledge na pinatay after they have taken custody of the people, tapos nahulog na lang daw, inulog doon siya, wala siyang personal knowledge doon. So, unless any one of the witnesses sa mga polis na aamin na kami po ang naghulog doon at pinatay. Pero doon sa video, makikita doon kung sino mga polis ang gumawa. So the DOJ can now hindi na si Dondon, but Dondon was helpful in leading the DOJ to identify the perpetrators of the murder. Oo. Pero kung sakasakali na mapatunayan talaga ito, sabihin natin malaking accomplishment ito sa DOJ. Malaking accomplishment. Kung talagang kasi panahon pa yata ni President Duterte ito. Nag-imbestiga sila ba ito? Kasi noon walang whistleblower. Ang ginawang basihan lang noon, yung mga video footage, yung mga sa CCTV, yung pag-alis sa sabungan, yung sa arena, tapos dinampot, dinala sa van, nakarating hanggang kaya nagkaroon sila ng charges of kidnapping. Pero tapos hindi na sumipot ulit. Tapos ang tinamaan lang ng gusto, yung mga gwardiya, yung dumampot, at ang sabi niya, i-turn over sa mga polis. Yes. Na. So, malaking kaso ito. In fairness, this does not involve only allegedly Atong Ang, Gretchen Barreto. There are more. Ang balita ko from the grapevine, mayroong isang kasalukuyang bago na senador daw na hindi natin alam kung kasama siya doon sa pero kasama dyan sa Alta Group. Kasi maraming kumita dyan Maraming naging bilyonaryo dyan sa isabong na yan.
Meron pa iba. Mayroon pang iba. Yung Sa judicial. yung isa, balita ko, tatay daw ng isang congressman. Hindi pa natin alam kung sino yung tinutukoy na yan. Oh, itong isa, senador daw. Oh, hindi natin, there are 24 senators now. Oh, who among them? Ha? 20. Pero yung picture din yung si J. Ruiz na sama sa ano, no? Oh, ito si J. Ruiz naman, Nasama rin sa picture. nasama sa picture. Sino ba itong alias Brown Ellie? Isa rin yan sa mga ano, Group, Alpha Group or isa yan sa mga ano? Oh. So, in other words, napakalawak nito. Sa libot. You will not be surprised. Baka may picture naman ng isang babae dyan sa Malacanang kasama nitong mga ano dyan. Kaya nakakatakot. Baka mamaya ma-whitewash lang din yung kaso ngayon. Ha? With due respect. Okay, pero ang pinaka-concern natin dito, mga kababayan, ay mabigyan ho ng katarungan yung pamilya na mga nawawalang sa bungero. Yun po importante. Pakita na natin yung yung interview doon sa yung mga biktima, yung pamilya ng mga biktima para mapipil ng taong bayan gaano ka sakit. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Ito ang isa sa mga tinanong sa kanya. Itatanong ko lang po sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po akong may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Oh, yan mga kababayan, nakakawawa naman itong mga pamilya ng mga biktima. Makikita natin dito sa video yung hinaing ng mga pamilya. Tsaka na ang tagal-tagal na nangyari kasi tama kung buhay pa ba o talagang patay na. Talaga napakahirap sa kanilang namin sir. Hindi mo, at saka under the law, under the civil code, hindi mo sila pwedeng ma-declare as dead persons. Kasi, Walang katawan. Walang closure. Sa aeroplano, yun, may magiging. Oo, kung ma-identify yung Pero ito, mayroong provision sa batas that treats missing person. Kailan sila pwedeng i-declare na dead na talaga? Parang second pa, may insurance. Mga insurance, oo. Pwede, hindi Yung transfer of ownership, succession, maraming problematic yan. Kung may-ari siya mga property, paano mapapunta sa asawa at sa mga anak? Paano sila maggawa ng extrajudicial partition of property kung buhay pa ito? So maraming interrelated cause that will alarm the family, so to speak. So yun po mga kababayan. At siyempre, kung talagang seryoso itong McCoy Jr., na nagdadaldal na naman siya, na he will not sleep at night pagka hindi na-solve ito, ipakita mo. Isa ito sa onus ng pagbabago, sinasabi mo sa ating gobyerno. Oo. Okay. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Okay. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito. Okay. Sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you. Iparas kay Paras.